Ni ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:07. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga igala maing hapon og ang kahapon no nato karon dili maayo kayo. Okay, mao gyapon init pero basin og bag-uwan ni sa karong gabi andam-andam lang ta. Ilabi na katong atong mga balay nga naitulo nya sa nangaging mga daw sige mga walay ulan so kumpiyansa ta karon atong butangan no. Ang kinaraan ni mga tapak-tapak o pag tapak sa mga gagmay nga buslot ingon pa sa mga madunduman ko lang ang mga katiguangan kanadto butangan o kiwot o butangan kuno og kiwot so gasungsungan na nila hantod nga flatten ang mao nga kiwot unya din completely matabunan ang mao mga buslot ambot madumduman baka kana ninyo. So kumusta may hapon di kadinyo o gihapon magapaabot kita sa inyong mga pautana pinagi din sa atong programa sa Nuda Biritas hantod kita sa alas 4. Ang programang Nuda Biritas may bawon kini ninyo part no o masara ninyo nga MWF ragyod ninyo mabati no gikan sa alas 3 ngadto sa alas 4. Og paybaon ta sad kamo nga naa ta YouTube channel kini maoy daganan ninyo maoy inyohang madangpan no ilabi na kung gusto kamo mag-review sa mga pautana nga inyong giduso dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa. Ang YouTube channel naa na question lang kung makibaw ba mo sa pag tultol og asa ni sayo na kayo kay type mo lang ang Nuda Veritas CDO. Akong balik ko na Nuda Veritas CDO. Pag-type nimo na i-click lang nimo paghuman manggawas dayon ang halos tanang mga episode sa ato nga programa or tanan nga episode sa atong programang Nuda Veritas. Diha makapili-pili mo pero nga akong advice te kaninyo nga kung mahimo gahin ni og taas nga oras kay tibuok ra ba programa gyud sa Nuda Veritas ang inyohang mabati diha period to period aron nga ang amo pong tuyo mao nga dili kaya namo ang style sa pagtubag sa pautana nga mura bitaw og minugbo murag telegrama no ang amo dinhi kay ang tuyo namo mao man nga gusto kaming makaabot diha sa kadaplinan pagpaabot nining maong programang Nuda Veritas og labaw sa tanan masabtan gyud nila og maayo. So ang atong gihimo mao gyud nga tinamban ang atong pag-explain diha kanila. Mao na nga ako galaom nga human nga inyong madungog pinaagi sa ato ang YouTube channel sa Nuda Veritas inyo masabtan na ang maong mga butang. Ha? Ang tumong og tuyo sa maong programa nga Nuda Veritas mao ang pag-inform, pag-educate sa atong mga suki natong mga tigpaminaw. Ilabi na sa atong mga tigpaminaw nga
inosente pag kayo sa mga complicated kini nga mga balaod nga atong gitamod nini mga panahon. So kami in town din way mahimo kay gapangutanon man kami. So kami gapanikamot nga among mabasa og labas sa tanan maghimo mi og explanation pagpasabot. Kutob lang pod sa among maabot. Wala may magpanghambog, wa may magpasigarbo nga manggialamon ang programa nga Nuda Veritas. Kutob lang sa maabot subli para masabtan ni, no? Kay ako nagtukuhan to karon daghan pa kanato ang inosente. Ako dasigon ta mo nga kinanglan nga mugahin mog oras sa programang Nuda Veritas. Yawat na lang sa tibok semana doon na mo'y makatunan nga balaod bisag tulo or duha ba kayo o ni ato nang kwentahon pila ka semana ang tibok tuig mga 50 kapin man siguro na. So naamoy mga gatos ka mga nagkalalaing mga isyu ug mga balaod nga inyong nadunggan og na-educate kamo pinagi sa atong pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Di ba? So mo lang lugar na ang akong pagpasabot. Naatay Facebook, pwede mo padangat sa pangutana og naapod tay linya 0917-704 nga pwede sab ninyo mapadadaan sa inyohang mga pangutana. Dasigon ta kamo, ayaw mo og tinalawan, no? Kay para may bawan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga katungod. May hapon ni Ma'am Faye Mondia kay baw ko nga murag ngising kayo ang atong pamonpahon sa pagkakaroon gubikan sa palibot nga pag-ulisbo pa lang sa hangin part init na. Grabe, no? Kaganina nag-experience ako ba? O pag-ulisbo pa lang sa hangin, grabe, mura og electric fan bitaw nga gadala po kainit sa panahon. Ingon na ng kainit. I hope nga makabawi rata sa umabot nga mga adlaw. Alright, di agyudo. Siya nga may hapon, Sir Frank. Dali kog tiwas sa buluhaton, oy. Dinhi kay kaulan no na. Ay, dagom-dagom na diha. Diri init pa kay ma'am. Oh, grabe kainit ang panahon diri. Siya dali kuno siyang tiwas sa iyang buluhaton. Kay basi maguwan na. Oh. Mayo sab. Okay, kumusta man ang buhol karon? Oh, ang nakadaang nigawas kaganina. Mo'y ato ang gibili nga number actually 3 days ago pitsa 8 sa Mayo mo'y nigawas, pero pagtanaw na ko sa record dili kanang unsa na kursonada nga number nako, pero tuad dito gabara. Okay nala, sige. Unang pangutana atong hatagan og pagtagad karon po na subli sa bag-ong nakabukas sa ato ang programa. Salamat gyud kayo. Og ako gapanginaot nga matun-an kini ninyo, mahimong batasan ninyo inyong pagpaminaw kay ako kami diri andam nga og tagan na sa pagduso kutob sa among makab-ot nga mga kaalam og kaybaho para kaninyo, ilabi na sa programang Nuda Veritas. Nuda Veritas, Sir Frank, ingon pa ni Suroy ni Libs Motoblag, hinaot tinuod ba nga dili ka mapreso once napatay nimo ang kabit sa imuhang asawa og naaktuhan sila nga dunay nahitabo. Apan nganong naa ko'y gakakita lagi nga mga video sa social media sa social media nga gipangbalhog man sila sa prisuhan human kini sila mapatay. Gipangbalhog sa prisuhan human kini sila mapatay. Kung mapatay gibalhog sa prisuhan, mo ba'y imong buti pasabot? Or ang bot nimo ipasabot nga tinuod dunay nakapatay pero naa man lagi na balhog sa prisuhan. Basin og either way og asa baka niadto. Kay sa last phrase nimo sa imuhang gipadangat nga pangutana na nakita nimo sa social media, gipangbalhog man sila sa prisuhan
human nila kini mapatay. Okay. Silbi saniya nakapatay sila. Nakapatay sila. Depende sa circumstansya ni siya, no? Kay basin overall may pagtuo nga kung maabdan nga in the act caught in flagrante delicto nag-sexual intercourse si babae o si lalaki unya naabdan caught on the act, so that is a matter of recourse to save his honor as a husband, no? Muna nga nasabtan ka na sa ato ang gobyerno sa estado ngano nga ang kabanahan mudangop sa mangilingig nga krimen sama sa pagpatay, nasabtan na sa estado, sa state, no? Gumikan kay gusto niya nga luwason niya ang honor or kadungganan sa iyang pagkabana, sa iyang pagkalaki. And so, naay mga pangitabo nga mapatay gayod na abdan. Ang uban ngani nagtawol-tawol ang ilaha. Niambak dito sa bintana, wa makailis. Wa makailis. Basig niya na dinhi nakapaingon kining mao nga sitwasyon nga dunay nakita nimo nga napriso pa hanto nining mga panahon na. Kay basin naabtan niya karon, no? Depende magunay dayon sa ebidensya. Ilabi na kung nagatubang ka na sa kaso, unya naglisod ka pag-prove, naglisod ka sa pagpamatuod, kay nag-ingon ang pikas nga nahitabo ang pagpatay mga 3 ka oras human nga naabtan sila nga nagjerjer. So naay mga istoryahonon may tungod niya na, no? Nagjerjer tinuod sila pero wa maabtin niya nga caught on the act kay pag abri niya sa puertahan, no? Pag abri niya sa puertahan nahitabo nga pag lagaak sa puertahan silang balay, ang lalaki nakakabayo. Unya kay wa pagyod tuda-tuda makakabayo, nilayat sa bintana, unya gatawol-tawol ang iya. Sa iyang kapungot, layat pud siya sa bintana, bit-bit ang sundang. Gigukod niya hantod nga wa na makita. 3 hours or 2 hours thereafter sa mong pangitabo, nakit-an ra og natiwasan niya. So naay mga disputable presumption ang mga kitabo niya na. Either nga immediate ba ang pagpatay or nataod-taoran pa. So siguro while the case is pending, kay gisumbong man siya, dili siya pwede buhian. Kay krimen man kaniiyahang na ang krimen man ang iyahang nahimo. So nalantawan ni suri-suri mutublag nga naa siya, so gatuo siya, no? Nga dili di ay applicable or no nonsense ang mao nga ingon nga absolutory case sa mapanalitan sa naabtan caught on the act, dili di ay tinuod, dili siya konbinsido kay mao na ang istorya. So it is possible nga ingon na ang may tabo nga na-filean siya kaso, unya wa niya mapatay diretso. So naay kaso magakaitabo. Well, ang kaso pending, nadakpan siya, so iyang tubangon usa na. Mao siguro nabot nimong ipasabot, no? Nay uban gyud sa mga kaso, no, mga controversial maning nga kaso abot ni Supreme Court. Daghan na kay mga kaso ingon na Bart. Naabtan gyud. Kanagang wa pa makapamutunis, wa mo layat sa bintana. Kay siguro gakurog pa iyang tuhod unsa ba iyang gibati. Naabtan caught on the act, no? Nga kamulo pa o gakamulo kana o kamulo pa. So ingon na ang sitwasyon. Dili lugar ingon tanan kay naay mga rason. Kay ka sa mga kaso nga niabot diha mismo sa korte, magdaog man sa mga ebidensya. Kay panalitan karon pag-file sa prosecutor's office sa kaso, dito nakita nga
gipatay mga dili immediate ang maong mga pangitabo. Although napatay niya, pero dili immediate. Basin og ugma na ugmaan pag unsa pareha. So naay kaso nga pwede i-file nga to mismo sa bana. Naay mga ebidensya, etc., etc., etc. So, ang bana dadakpan. Kay naa may warrant nga gi-file gikan sa piskal. Nadakpan sa tupa tubangon niyang kaso. So nakit-an din siya. Nga ingon na ay balaod nga mauna na amalagi siya. Di ba? Ingon na circumstantial lang kanang mga uban nga mga kaso nga makaabot ingon na nga sitwasyon. Okay. Throwback. Ingon pa ni Junjun Makas. Nuda Veritas bayng hapon na mayong Bernice Sir Frank. Duna bay gitakda nga balaod nga ang right of way kay angay ang galapdon. Okay, ang standard lugar nga gilapdon. Apa naalagi uban namong silingan nga halos galisod na sulod ang motor kay ang ilang gihatag nga right of way kay wa ra abti og 1 meter. Grabe pud ni, no? Unsa ma-advise nimo ani? Di gyud ingon nga fix kining advice nga naate gibasihan nga standard nga balaod. Kay mayo man tong naibasihan nato or standard nga balaod nga sa ingon ini nga sitwasyon, it should be 2 meters or 1 meter. Kinigod siya magsugod man sa sabot-sabot, negosyasyon ba o sa right of way. Ang ato mga kaigsunan nga gusto mag-enjoy nini nga kagayunan sa right of way, nagsalig nga nai-existing na itong balaod nga right of way. Easement. Oo. Pero diha mismo sa right of way easement, walay specific og tagpila ka metros unsa ang gidakon o sa gilapdon. Madalala ni sa sabot-sabot sa mga tag-iya sa yuta o sa naghangyo sa mga silingan nga gusto silang muagi o gusto silang mulabay na nga particular nga property. Sa to pa na ay sabot-sabot or negotiation. Mobitaw ng uban, maingon nga, patabang lang tas barangay kay ang kapitan na basin makatabang. Tinuod na ay rule o na ay right of way easement nga dili mahimong mabalibaran ilabi na kung balido ang rason sa nagyangungo og nagpangayo nga gusto silang mulabay. Pero dili ka kadiman sa maong gilapdon o gidakon sa luna sa yuta nga imong labyan. Ngano man, kay ubos sa atong balaod sa Civil Code of the Philippines, magbayad ka man. Dabe karon og may pagka-istrikto ang imuhang silingan. Siya sugod lagi ko. Pero kana 10,000 per square meter, maka-afford mo. Di ba? Lain man ang mga arang-arangan kaya may pagka-istrikto o gamay. Sa to pa, di ka kadiman. O sige, maingon lugar. Naglaylo ang tag-isot. O sige. O kana lang ha. 1 meter. 1 meter. Motor di pwede. Kay maglisod mo sa lugar. Kana ako nga bakan. Pwede nga dili nyo bayran. Pero depende. Kay ingon kong depende. Kay basin maabot ang panahon nga mausab ang unahuna sa tag-iya. Maingon siya nga tukuran ko na ni og building. Niwa na sa tay mahimo. Di sa kakadiman. Nga ayaw. Kay tiway man. Gawa siguro bineran. Kaya may kontrata na to na. Na ang balaod ra ba nag-ingon nga there must be a proper indemnity. No? When you intend to use the property that belongs to another. Na kanang giingon nato nga proper indemnity, igo-igo gyud nga bayad. Kay kung dili igo-igo nga bayad, dili na proper indemnity, improper.
Munang uban ang tinuod lang dili man ni sayon nga kaso bay. Dili lamang maangin ang atong mga kabaranggayan sagad ni ini kay init naman ang buot usa versus sa the entire community. Nga na mismo sa likod. Mooy munang moinit ang ulo, hala file og kaso, file lahutay gyud abot ditong dapita sa Supreme Court. Munang kung gusto mo ayuhon niya, amiguhon yun ninyong silingan. Niya, kung mahimo, hatag ka mo kanunay og pabor. Sir, kining paibawala mi sir og kano sa nimo gamiton pagbalik. Sir, kay mo give mi mangita mi pagi, magpakimaluoy mo, kami sa lain nga mga silingan. Kay kini mo gun imong lugar, sir, mo ni ideal, dool pa ingon sa highway. Muna nindot kay kining lugar, sir, sus utang buot. Gyud namo ni dako diha kanimo. Inana lugar no, subayong relasyon. Maingon ding tagiya okay. Sige. 5 years. Diyan lang takutob ha. Kay gamiton kini ang luna si uta. Dawatan na ninyo dili kay mo ingon nga kagamay ba kay nana. Inutan nimo oy. Himuon na to nga 20 anyo sir. Ay po pag-ingon kay siya may tag-iya kita may nagapamarayig. The power to use on that particular property belongs to the legitimate owner. We are not illegitimate owner. In fact, we are asking the owner of the property that we may be allowed to utilize silbing servant estate labyanan sa ato mga kaigsunan nga namuyo ditong dapita sa likod. Sabot-sabot ra pero experience ko na na itong mga amigo diha nga maglisod og agi ang chinilas gibit-bit kay na manggali malabyan nila murag kanal. Oh, di ba? Usa ba na di ba kagay dito kay siligan istrikto ang kural tuwas taas o way ba istorya no na ba na luoy biya kayo tao rugod ta. Kung mamatay ta, wa man ang magpasabot nga sila dili mamatay. Uras nga kutloon nilang kinabuhi ni Lord, di man ta kabalibad. Di ba? Ingon lang gud niya na. Okay, nalasige. I hope na kuha nimo ang punto nako, John, no? Okay, nalasige. Rodney Rock'n'Rolla, iyang pangutana. Sir Frank, by question for today. Napay. Murag kalendaryo ni. Okay. Naami silingan nga dili gyud mo patuo sige sila parking sa among driveway. Mo ning problema. In fact, dili lang imong mga silingan Rodney, no? Mura og kini nga problema naa gini kumuning pangitabo sa tibuok lugar. Specifically dinhi sa atong syudad. Kay baw ka ba nga naay mga silingan karon bisan sa mga low cost, middle cost ug high cost nga mga subdivision dinhi sa tuwa. Magbungol, maglalis og mag-away gumikan sa parking area. Mo bitaw nalipay ko one time nga dunay propose nga balod nun nga walay pwede mabaligyan og sakyanan kundi i-guarantee og ipapamatuod ilabi na diya sa LTO nga naa siya kaugalingong parking area. Ambot og asa na to nga balaod nun. Murag anaya naman siguro to pero nahiskutan ka na one time ay siguro kung wa ko masayop mga 1 or 2 years ago. Nagusto tang mga musta kay mao man ni ang away. Niya dinhe ang misunderstanding dili maayong pagsinabtanay sa mga silingan. Ako living witness ko nini bay. Nangani sakyan ng karo nga pagkadaot din na tuan na dito tungod sa ilang balay dili na o kayon. Murag nahimo na nga personal or private property. Sakto bagon na. Muna nga challenge ni sa mga subdivision owners, especially sa mga association,
mga homeowners association sa mga nagkalalayong subdivision nga kinahanglan na ay political will kamo silbing presidente sa mga subdivision aron nga inyong sabutan nga kanang mga sakyanan nga ingon na ipaguyod na og ipatimbang. Ingon sa dili unfair man na unsa dili unfair, wa lugar ta makatag og presyo sa uban. Kanang inyuhag nga pagbutang sa sakyanan sa daplin sa karasada nga hangtod nga wa na nga niligid nga ubo na dihang dapita sa yuta, that does not also create unfairness ngadto sa mga silingan nga nakatag man mo og inconvenience sa ato mga silingan. Fair day na, di ba? Kadyot lang ha kay nagkomentaryo na mura man og nahimong pulso na hinuon ko nining hapuna da diot ha. Naami silingan nga dili gyud mo patuo, sige sila parking sa among driveway. Unsay legal paagi ani, amo na silang naingnan apan ila pa gihapong buhaton. Mag-file ba kami og complaint sa barangay or sa pulis na? Ayaw sa diha sa mo sa subdivision president no, sa inyong kapunungan. Ayaw sa diha sa nato ipaagi, no? Meaning nga kung doon na may organisasyon na amoy kapunungan, no? Ang inyong presidente maoy imong duulan. I-refer kana, no? Kana maong problema. Sa gabal tuod na ga-block lugar na sa inyong driveway, patugatuga lagi palit og sakyanan nga dili man di ay ta makabutang sa kagulingon niya nga lugar kana maparkingan. Kana part sagad nga pangitabo o di ko makurat nga mahimo ka ng lalis sa ato mga silingan. Nga primero suod pa kay sila pare. O kana pare, asus ka pare. Diri ta man hapon pare oy kay nagluto man ko og tulan pare. Diri ta. Pagkabikil na bitaw na kay ang sakyanan tuan nagi-parking dili na kuwaon na asawa na pare-pare oy. Maon na kung magpalita og sakyanan siguro na to nga naa kay parking area. Araw nga dili kita makahatag og kahasol kapurisyo sa atuang mga silingan. So i-refer na lang na ayaw sa pulis, no? Nya paghuman og di gyud magakasinabot barangay kapitan. Barangay kapitan. Kay aron nga ang kapitan maunay magpadala ipasumo na siya dito sa barangay ipatubag sa reklamo nga imong gi-file. Sa pulis ayaw na kay og pulis kina maninood ka na mag-file ka na og kaso. Di ba? Kay maghimo man ng pulis og affidavit complaint base sa imong reklamo. So ay lang sa kay silingan na ba ni katong pare ilubong ta na sa kalimot pare kanang atuag pagpare-pare kay gahi ka mag-ulo pare nana lugar. Kapoy ning mga pare-pare. Di ba? Esos, common kay kini sa mga subdivision. Kaya buran mag-ilah nga parking area. Okay. Nalasige, salamat. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Kinsa katong magapadangat o pangutana 0917-704-3210 o pwede po dire sa Facebook. Ha? Sige, laing pangutana. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Ang walay lain nga suod nga higala ni Junjun Makas. Nga sila karon suspendido ang ilahag nga pag-vlog gumikan sa kainit sa panahon. Matod pa ni sa iyong pangutana, good afternoon Sir Frank. Mangutang lang ko ba? Mangutana, di kay mangutang. Mangutana lang ko ba? Unsay legal na pamaagi para magpahimo og will
nga dili ibaligya ang usa ka property sama sa yuta, bali pagpangandam lang sa di pa mamatay, sa di pa mamatay. Sa tuha, bali pagpangandam lang sa di pa mamatay ang usa ka tag-iya sa luna, unsay proseso ani aron hingpit dili kini mabaligya sa kabilin sa maong tag-iya sa yuta. Sa will and testament, mauna ang tinugon sa tag-iya sa luna sa yuta, no? Gatawag ko nato na judicial proceedings. Kay sa will and testament, dili na siya automatic nga ma-apply nato nga humagsulat sa will and testament, automatic na nga imong i-enforce, ipatuman na kana, ilabi na sa nagbuhat sa mao nga testamento. May proseso kini nga mag-agi sa korte, gatawgon kini og probate. Now, sa will and testament, mahimo nga kinamot nga pagkasuwat. Gatawgon na sa atong balaod og holographic will. Naapoy notarial will. Ang notarial will mauna nga munang sagad nga ang mga abogado may mag-prepare o notarial will. Unya dayo makita nimo bisag diha sa pelikula, ang abogado dala-dala din siya ang atas sa case nga ang sulod duha ka page sa kuponban. Diha mismo sulod sa iyang atas sa case. Munang makita nimo ang ubang mga abogado nga gaan nagkikailang atas si case nga gidala-dala kay usahay basin og half kuponban size lang ang naa diha nakasulod. Now, assuming na ay will and testament sa notarial will, ang abogado maunay maga-prepare niya na. Ang abogado mangonsulta sa iyahang kining ibutan talang kliyente nga unsay angay nga pagabuhaton aron nga guided ang abogado, no, aron nga unsa mang matanga nga mga panugon nga ato ang ibutan dinhi, no, and that is notarial will. Ang lain nga mga pamaagi mao kanang holographic. Ang ubang gud nga mga individual sama kanato, no, magununa magudta kay mag-awat-awat man tanan ng sinigod nga kinahanglan abogado gyud, dili na pwede kinahanglan nga maingon abogado gyud ang maghimo sa mao nga panugon or will. Mahimo sab ang hingtungdan gayud ang maghimo. Panalitan ikaw gusto ka nga maghimo ka og panugon or will, last will and testament, no? Pwede ra ikaw maoy maga-suwat niya na. Naalay witnesses, 10-3. Unya butangan lang ni mong pizza. Butangan lang ni mo na og pizza. Dili maglisod. Na going back sa dili lisod lugar buhaton, ambot na ko ipasabot. Nga dili unsay legal na pamaagi para magpahimo og will nga dili ibaligya ang usa ka property sama sa yuta. Dito isakay nimo o isakay na nimo dito sa imong sinuwat. Ayaw na tong notarial will. Kay moagi ka pa man og abogado. Okay? So diha pwede ipanugon nimo. Now, pagkahuman na tanan nimo mga panugon, mga kyaw-kyaw, dili ni sayon nga binahinay, ha? Kining will and testament kay naay gitawag din nga free portion. No? Kung kamo naminaw karon, ilabi na sa notarial will, specific yun dito sa notarial will nga naay free portion, unya kinsay tunulan, kinsay matagaan, no? Kay sa kinitibukan nga bahandi or kabili niya, ang katungan na nagitawag nga free portion.
dito na to kwaon ang mga gusto nimong tagaan, no? Na kailain nga paborito nimong anak or pag umangkon igagaw tipaka nimo pila ka square meters pananglitan nga igo lang matamnan og 20 ka punuan sa sibuyas, dito nimo kaon sa gitawag nato nga free portion. Ang katunga na sa free portion mauna ang share para sa mga compulsory heirs. Ingon lang ko na ang mga pamaagi or mga procedure kadyot lang ha. Bali pagpangandam lagi unuran man na now. Gingon ko nga malangan lang ni ang implementasyon sa will and testament tungod kay ipagi pa kini sa korte sa probate proceedings. Sa probate proceedings nga isang at nato dito sa korte, ipamatuod nga sa pagpreparar na nang gitawag natong holographic will. Walay pagpanglimbong, walay pagpanikas, no force, intimidation, threats nga gi-inject or ang ga-prepare sa mao nga will and testament dili under juris ang iyang pag-prepare sa mao nga testamento. Lakip na ang pagperma. Naunsa may but ipasabot. Ug under juris kanang pag-prepare nato sa testamento nga kontra gusto. Gakurog-kurog ang kamot kay naa kining mga burgahoy nga mga sumusunod. Siging gahurab-hurab sa tag-iya or sa ilahang papa nga nag-prepare sa mao nga will and testament. So dito susuyo na sa korte. Busag ingon ko nga dili na siya automatic nga pagkamatay sa nag-execute og political will kini nga unsa niya will and testament automatic nga maimplementar na dili pa. Mo manay hinungdan nga naay executor nga maoy mag-execute ug magbitbit ug maoy mag-file og tabang sa kaso dito napita sa korte. Ang tumong og tuyo sa korte sa ako nagkikasulti earlier dili ba ni pinugos nga pagka-preparar. Due execution of the will and testament will have to be clearly verified by the court. Pag human na ana, human gisumon ang tanang manghingtungdan na mention dito. Ang korte will have to assess nga okay man muraman og dili kontra gusto ang pag-execute sa mao nga will and testament, mga may magbuot ning mga beneficiary sa will and testament. So it is up the court to decide. Pag iyon sa korte nga okay man, mag-issue sa decision nga i-implementar, i-execute na ang gitawag nato og will and testament. Aya pa nila ma-enjoy ang benepisyo nga gipreparar kanang katawgon nato og will and testament. So taas na siya nga proseso. Opposite na lahi ni siya nga procedure diri sa ordinaryo nga extrajudicial settlement. Kaya ang extrajudicial settlement from the document itself, it suggests nga kini nga pagbinahinay sa luna sa yuta kabilin gikan sa ginikanan mahimong automatic nga mabahin-bahin sa mga sumusunod kay sila nagakauyon man. So kung nagakauyon man sila, so ang magakitabo pagkamatay ila ding sabot-sabutan ang maong luna sa yuta pagbinahinay, ila na yung ipasukod pinagi sa subdivision and lot plan, aron gatag sa kanila will have its own fair share of the property with the respective tax or technical description para nga marehistro kini diha mismo sa tagsa-tagsa ka mga pangalan. So saman na klaro-klaro na o dili pa?
Okay, sa mga dato kanang mga will and testament sa mga dato, no? Gina, marka-marka gina, no? Malangan lang na pag-implementar o mag-away ang mga igsuon. Kay pagpanugo na sa executor or sa ga-execute sa will and testament, pagpanugo na, mingon man tong usa ka igsuon. Lo, dako lagi niya ha. Niya ako gamay niya na pagisbakilid. Di ba? Ingon na magakaitabo. Sige. Doon na may follow-up question. Himuan na ninyo. Mintras tanto nga naapatay oras. Septem Virgo Nuda Veritas. Thanks God, it's Friday na. Lagi. Og last episode sa Nuda Veritas. Karong si Manoha. Si Manaha. Si Frank Bautana ko. Kung ang magdiayon, dili sila kaanak og nag-ampon na lang sila og bata. Excuse ha. Pag-umang pautana. Madere-deyo. Ang maong bata ang maong bata kay anak ra sa igsuon sa magtiayon. In short, giampon nila ang pag-umangkon. Ang pangutana mauni katong giampon nila nga bata, pwede ba siya tugyanan sa tanang property kung mawala na sa kalibutan ang magtiayon? Bali ang bata maunay mag-inherit sa tanang property, pwede ba ni maski ampon ra siya? Klarohon ko lang nino, naay kabaguan na to sa adoption. Ang adoption karon para madali, di makaingon nga dali as in, no, kay naa may mga papilis nga sundo na to. Ang tanang mga proseso para sa adoption moagi sa DSWD. Sila na mangani ang mag-approve upon after the evaluation of the adoption. O sila na'y tanan. Busa kung kamo ga plano nga mag-adopt, buhatan na ninyo. Pero ayo limte, mag-coordinate kamo, mag-inquire kamo sa opisina sa DSWD. Okay? So, unsa man ang epekto in that process lugar, sayon-sayon na kay DSWD naman. No? Unsa may epekto sa adoption? Ang epekto sa adoption mao nga ang gi-adopt nga bata makadala sa apelyido sa nag-adopt. Panalitan karon ang iyang apelyido Frank, no? So ang man iyang apelyido nakasunod silbi siya sa apelyido sa nag-adopt. Na kining tanan na makasiguro ka kay ang DSWD is now at the forefront in the evaluation of the pertinent papers relative to the adoption of the child. Lugar, makuti ni sila, gamay, makuti. In fact, kung dili nga nila maklaro, kay naamagoy mga bata nga i-adopt, sagad, kinuha na sulod diha sa DSWD. Naasay mga bata nga tagagawas. So nagkalalahi pod ang mga proseso niya na. Ilabi na sa mga bata nga kinibata agibilin sa DSWD, identified ang mga ginikanan. Nagbuwag lang. So para hatagan og may ugma ang bata ilang gibilin sa DSWD. Pero identified ang ginikanan. Eventually, kung ang bata gikaibgan sa lain nga magtiayon, gusto siya nga sagupon, dili madali ang proseso. Ilabi na kung pay record
naiilhan nila kinsay mga legitimate nga mga ginikanan sa bata nga naa na custody sa DSWD. Pangitaan gina og paagi so that og dunay interesado nga mag-adapt na niana nga lain nga mga ginikanan, i-notify ang previous nga ginikanan sa kahimtang sa maong bata para nga dili siya mahimong ignorante. Para nga dili siya mahimong ignorante. So, unsa may tabo? Ug ma-inform na siya or magpakurat-kurat siya pagbalik sa DSWD nga kining asa na yung bata pero gi-adapt na day sa lain. Pero sa di pa mohimog lain nga lakang ang DSWD. Ang DSWD magpa-public announcement sa mga karadyuhan ug ubang media outlets sa pagpahibaw ngadto sa ginikanan kadtong nagbilin sa bata sa DSWD. Pahibawon nga moni. Pahibawon sa mga kahimtang. Kung interesado, pahibawon mo interesado kung maanham na. Kung dili, nya gitagalan ka og igo-igo nga panahon, giwave na nimong imong katungod isip usa ka papa or mama, and therefore makadesider ang DSWD nga kini nga bata ang gikaibgan o gusto nga i-adapt sa lain, pwede na ni. Total paibaw naman ang previous nga mga ginikanan or former nga mga ginikanan niya. So ingon na lang gud ni ana, kuha mo gud ubos sa atong family code diha giklaro man nga dunay formal adoption gud. Kay bawal man sa mga kabataan nga mulabay diha sa imong atubangan, siya ko to, gi-adapt man to ni Pedro, may nana lugar ta. Unya di ayon, wala mo agi og mga formalities. So there must be what we call legal adoption or formal adoption. Aro nga ang mga anak nga gi-adapt kung naa na ng order sa pagpamatuod nga sila gi-adapt na per record, mura na gyud sila legitimate child. Okay, sige, salamat kayo. Sige. Kadyo lang ha. Wala na. Wala na. Si Septem Virgo og naminaw galing karon. Minaw gyud kay naa may nga pangutana kabayan sa adapt. Kinahanglan nga ipagi sa adoption gyud kay para na kay kaligunan. Pero ang uso sa kaniadto nga ako nahibawan, in fact na ako'y dili man siguro personal experience but I shared, no? Gumikan sa bata nga bag-o pa na tao, niya dayon pagkatao niya na doon na interesado nga kadugo rapod maoy sa pupo magparehistro sa bata, simulation of birth ang buti pasabot. Kana delikado na. Pero naiuso pod sa mga criminal magunang simulation of birth, no? Delikado na. Meaning wa mo formal adoption. Munang istrikto karon nga naay formal adoption. Pero naapoy bilib pa ko kay kini nga bata karon nagtrabaho na magani. Pag dala nining bata apart gikan sa ginikanan. Pagdala nining bata gikan sa ginikanan. Tungod kay Manila based man siya, taga dinhi gud. Manila based man siya. Dito kay eskwela sa Manila. Ang bata nanto didako ni graduate sa FAO, nakatrabaho na karon na. Pero sa college level pa, bisa nga ni sa high school, sige pa dungong-dungogan nila istorya. Uy, mong mamato dito sa kuwan, no? Nanapitaw? Oo. Na mga conditioning, mind conditioning. Mong mamato dito, baga na mo gani. Nana.
kuan karong umabot ang mga tuta mamista ta dito sa ila inana lugar no murag kondisyon na ang hunauna sa bata karon kailan na gyud siya siyang tinuoray nga mama i-introduce naman gyud siya abigo ni Mukol mahitabo magod nga ang time will come mulugwa magyud ang tinuoray the truth will set us free di ba Veritas liberabit bos. So mao lugar to ang naga kuan. Nailan niya. Siya diha ka lang tulog. O nya ka nang hapon mo uli. O adi mo sugot mo uban gyud. Nakatunan niya ang paglab sa kining adopting parents niya. So kada tuig makita na ni sila 11 na kun mamista. Siya ato tambay dito. O para mailag yun, mailaw. Di magyod. Mauli. Balik sa uno, balik. Uli ka man. Laay ka dito. Kadto resulta to sa ingon na lang sa pagkasulti, no? Simulation of birth. Gusto ka na i-firm. Gusto na nga hatagan og maayong ugma ang kabataan fully recognize na siya gyud mauni amo nang istrikto ang ato ang family code now in cooperation with the DSWD nga kana simulation of birth ang imo na katong argibyado malang yani ako gini siya, ako nga. So you have to prove. Di ba? Kindi karon ihamang gibolunteer ato pa ko. Ato dito pagkaon niya uli na niya gabi ay humagpan yun to uli na diretso. Ingon na ang sitwasyon. Luoy man po ang bata. Karon kaloy sa Diyos part. Okay? More than 20 years old. Siguro mag-edad na karon og mga 22, 23. Kini siya. Kunwa ko man siya. Tagda ko lang kay nag-graduate naman siya sa college. See? Ingon na ng kinabuhi part. Sa pinakakaraan gyud sa mga kakaraan ng gyud continuous possession of the child. Ang buti pasabot mo nga pagkataon na ng bata, hantun ni dako, naaragyan na niya diha. No? Naglab na ang bata, naglab na sad ang parents. Naingon na. Kanya maingon ni ginikanan, adopted ko na. Pero, walay mga formalities lugar na itabo. So, just the same ang epekto malang gyapon. Gi-recognize man ang continuous possession of the child. Sa ito pagmata nimo, dili pagmata nimo, pagmatag kahayag sa mao nga bata naanan nimo. Mamaora na sa akong site po da kaganina. Okay? Nalasige kay di man nagsubra insakto ra gyud ang ato oras dinhi sa ato karon pagpadagan sa ato nga tulumanon ato programa. Thank you na lang, no? Salamat na lang sa inyong pagsunod ug Sabado mabati ko ninyo sa ato nga programa nga Pulso sa Radyo Ultra. Gidapit sad kamo nga paminawon ninyo na hantod sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Subli karong adlaw Biyernes, natural madugog niyo ang 3 to 4 programs sa Nuda Veritas. Lunes puhon mobalik ta. Ha? Sa nga ni Ricky Langga, kami moingon, nagasalamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon kaninyong tanan.